Magagawa naman ng paraan yan pag hindi ka umabot ng 5.7. So paano ba? Of course, no, ako ang ginawa ko, ang nilagay ko doon sa resume, 5.8. Ayan mga idol, so welcome back dito no sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Sasagutin lang po natin yung mga karaniwan or yung mga dubli-dubli na na-comment doon sa FB page natin tsaka doon sa WhatsApp. Ayan. So yung iba sa inyo mga idol, nire-replyan ko no, pero yung iba talaga hindi ko na nare-replyan. So ito yung karaniwan na tanong doon mga idol no, bakit may height limit? Nung andun ako, may mga 5'4 naman na security nila. Ayan. So ibig sabihin nito mga idol, siguro ex-abroad to si 5'9 no, na nag-comment dito kasi may 5'4 daw siya na nakita doon sa abroad. Ayan. So yung nakalagay po dyan mga idol, yung sa lalaki is 5'7, tapos yung sa babae or lady guard is 5'3. So ganun po talaga mga lods no, nakalagay dyan kasi yan po yung height requirements ng agency. At yan po yung pinipresent nila doon sa client or sa employer na magkakandak ng employer interview. Ayan. Pero yun mga idol, katulad ko no, ako naman is 5'7 and a half. Pero magagawa naman ng paraan yan pag hindi ka umabot ng 5'7. So paano ba? Of course no, ako ang ginawa ko, ang nilagay ko doon sa resume, 5'8. Oh, ganun din yung sa mga kasama ko. Marami akong mga kasama doon na hindi naman umabot sa height requirements na 5'7. So ang ginawa nila sa resume nila, nilagyan nila ng 5'7. Yung iba naman 5'8 katulad sa akin. At nakadepende po yan sa final interview or sa employer interview. Ayan. So yung height na yan, nagagawan po yan ng paraan. At tama si 5'9 no, marami po mga 5'9 din doon sa abroad na yung iba 5'5, 5'6, yun 5'7. May mga bababa po talaga no, lalo na doon sa babae. Hindi naman umabot ng 5'3 talaga yung iba doon, lalo yung ibang lahi no. Actually napapansin ko dito lang talaga sa atin yung medyo mahigpit sa height sa Philippines. Pagdating sa ibang bansa, hindi gaano kahigpit yung mga height. Lalo na sa working experience no, hindi mahigpit doon sa ibang mga lahi or sa ibang nationality. Yan. So, pangalawang tanong dito mga idol no, magkano po ba ang pasahod doon? Ayan. Pre-lodging ba and foods? Ayan. So, ang sagot dito mga idol, yung unahin natin yung sahod no. Yung sahod po, nakadepende po yan sa offer ng employer sa inyo dito sa Pilipinas. So kung ano po yung pinirmahan ninyo, katulad nung sa nauna nating video, sinabi natin kung magkano yung sahod natin sa Abu Dhabi or UAE, ang sabi ko doon is 3,200 dirham. So kung yun po ang offer ninyo na pinirmahan, yan po yung sasahurin ninyo regarding sa sahod. So kung hindi nyo naman accept yan or hindi kayo kontento dyan, pwede nyo naman i-disregard yan. Wala namang problema sa employer at saka doon sa agency. Basta sabihin nyo lang na hindi nyo ma-accept yung offer, mababa, so disregard nyo. Magantay kayo ng mas mataas. So nakadepende po sa inyo yan. So yung kami sa Abu Dhabi, ang offer sa amin 3,200 dirham. Tapos yung mga tropa namin na may kasama kami, sa Dubai naman yun mga idol no, ang offer naman sa kanila doon is 2,400. Pero wala po kasing ano doon, hindi required doon yung license. Ayan. Ayan. So regarding naman sa lodging or yung apartment to mga idol no, or yung accommodation, pre-accommodation po yun no. Transportation galing sa accommodation, libre din po yan mga idol no. Meron po kayong bus dyan or van na sasakyan. Depende po doon no. So pre-lodging yan or yung accommodation tsaka yung transportation. Yung foods mga idol, sarili nyo po yan. Pero meron pong mga client doon na libre yung food. Katulad yan, ma-assign kayo sa hotel. Katulad ko noon, na-assign ako sa hotel. So, free food din po doon. No? So, yung iba naman, may mga client na libre din yung pagkain. Actually, dalawang client ang napuntahan ko doon na free food. Makakatipid tayo. So, pero sabihin ko sa inyo, yung food po, hindi po yan kasama. Pero meron po kayong food allowance na 300 dirham. May food allowance po yan, no? Tandaan natin yan. Pangatlong tanong dito mga idol, no? Ang sabi dito, yung placement pay, sure ako, lagpas yan, 100k. Yung placement pay po, depende po yan kung anong sabihin ng agency sa inyo. Ngayon, kung hindi nyo rin ma-accept, kung masyadong mataas, wag nyo i-accept, pwede nyo i-disregard. Pero sa amin po, yung placement pay namin dito noon kay Silver Scale is 27,000 yung placement pay namin. Pero nung napunta na kami doon sa ibang bansa, may mga nakausap kami na yung placement pay nila dati is umabot ng 60,000, 70,000. Meron pa nga 80 no.
Pero yung sa amin, 27,000. So, ngayon po, wala kong idea. Depende po yan sa kay agency natin dito. So, pwede nyo itanong yan, no? Pagdating ng interview, bago kayo pumirma ng contract. Yan. So, sana nasagot, no? Pang-apat, mga idol, na tanong dito, no? Sasagutin natin. Sabi dito, no? Sayang, expired na yung passport ko. Ayan. So, dito, mga idol, ang nire-required po ng agency, at least 1 year na valid or hindi expired yung passport mo. Kaya nga po sabi ko, mga idol, no, kung gusto mo talaga or interesado ka talaga mag-abroad, i-renew mo na yung passport mo or kumuha ka na ng passport. Kasi ngayon, mga idol, no, napakahaba na ng validity ng passport, no? 10 years na po bago mag-expired yung passport natin. Tsaka nagagamit nyo yan, credential din yan, no? Pwedeng ID. Ayan, kaya hindi naman napakamura na po yung singil ng passport, no, para sa 10 years na validity. Ayan. Kaya 1 year yan, mga idol, ang validity na hinihingi ng agency. Kasi doon po sa ibang bansa, pwede tayo mag-renew. At mas mabilis ang pag-renew doon, no? Masasabi ko kaysa dito. So, ayun lamang po, mga idol, no? So, sana nasagot yung mga katanungan ninyo. At kung mayroon pa kayong mga clarification at gustong itanong, kung maaari po sana, dito nyo na lang po i-comment, no? Dito sa ilalim ng video natin. Nang sa ganun po, makita din po ng ibang ka-59 natin, no? Kasi kung nagda-direct message kayo, okay naman po yun. Pero yung iba, hindi ko nasasagot. At least, kung dito sa video na to, yung tanong na paulit-ulit, mababasa po ng ibang mga tropa natin. Ayan. So, that's all for today's video, mga idol, no? See you in our next video.